Nandito tayo ngayon sa bahagi ng EDSA at kung mapapansin ho natin na talagang nagkakagirian na dito sa bahagi ng intersection nitong Ortigas, kung saan ay talagang dumagsa itong umaabot ng hindi lalagpas ng 10,000 karamihan ho dito mga kababayan ay mga kabataan mula sa iba't ibang mga universidad, at yung iba ay masasabi ho natin parang hindi naman talaga mga estudyante. Ayan ho ang sitwasyon dito sa may bahagi ng EDSA Shrine mga kababayan. So nagkakabuhol-buhol na yung trapiko, at yung sinasabi na trillion peso march mga kababayan mukhang hindi na umabot doon sa dating bilang na siguro aabotin ng 100,000 at umaabot ng sinasabi expected is 300,000. Ngayon mga kababayan, from the Philippine National Police counting o yung bilang ng galing ng Philippine National Police ay umaabot ng hindi lalagpas ng 10,000 ng mga individual ang narito sa may bahagi ng EDSA Shrine. At kasama na nga dyan yung ilan ho sa mga rallyista, mga aktivista na naroon sa EDSA People Power Monument sa White Plains. So ganyan ang sitwasyon ho dito, at kung mapapansin ho natin yung mga nakapalibot na mga kapulisan mukhang mas marami pa yata yung mga rallyista dahil talagang naka-red alert ang ating Philippine National Police, kasama na ang Armed Forces of the Philippines. Kaya naman wala ring nagawa itong mga rallyista, itong mga kabataan na almost kabataan ang mga nandito sa EDSA Shrine na nagpapahayag ng pagkondina sa matinding nangyayaring korupsyon sa ating bansang Pilipinas. So kung mapapansin nyo mga kababayan, dito sa may intersection, dito lang marami, pero yung flow ng sasakyan doon sa kabila ay na-stop na pala doon sa kabila dahil may mga paparating. Kasi doon sa kabila mga kababayan ay maliit lamang yung daanan para sa mga sasakyan. Meron kasi dito nga flyover. Pero kung mapapansin ho natin, i-compare natin doon sa unang trillion peso march, mas marami ho ang noong September kumpara ngayong 2026 ng February 25 EDSA 40. So hindi ho natin alam kung bakit. Mukhang yung iba ay medyo natakot na ho na sumama at sumali sa mga protesta tulad ho nito, dahil sinasabi ho ng ilan natin mga kababayan ay wala namang mga nangyayari at hindi na bumababa ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. So kung mapapansin natin, ang dami rin mga kaparian ho na nandito. So ayan ang sitwasyon ho dito mga kababayan. Sa tingin nyo, ayan yan lang yung bilang nila. Pagdating doon sa may left side, ayan makikita nyo yung may poste. Hanggang dyan lang yung mga rallyista, hanggang dito. So kumbaga buong palibot lamang nitong intersection ang dami ng mga individual na narito sa EDSA Shrine. Kabilang pa ho dyan yung kumpulan ng mga kapulisan dito sa left side, at yung sa kumpulan ng mga kapulisan doon sa kabilang bahagi ng kalsada. So ayan ang sitwasyon ho dito. Yan grabe. So may ibang usapan naman ho tayo habang ho kayo nanonood dito sa sitwasyon sa EDSA People Power Monument. May mga balita ho patungkol doon sa 18 Marines na nagbulgar patungkol ho sa mga mali-malitang pera na idiniliber sa mga politiko, pero umabot na ho yung isang araw
dalawang araw ay hindi pa rin binabalita ng mga mainstream media ang patungkol doon sa mga umanong kickback o yung mga diniliber na pera sa mga politiko. Medyo nakakalungkot lang kasi nangangahulugan ho ito mga kababayan na ito mga mainstream media ay tila nabibigyan talaga at nabibiyayaan kung kaya't hindi nila maibalita ang patungkol sa mga mali-malitang pera na naideliver doon sa mga politiko. Actually, doon sa mga reporter ng mga media, mainstream media, siguro, yun, nagbabalita ho sila. Ang problema doon sa higher position o doon sa mga nag-a-approve ng kanilang mga balita, doon ay hinaharang yung mga balita na yun at hindi pinapalabas dahil posible yung mga higher official na mga mainstream media ay hindi pinapayagan na ilabas yun dahil posibleng mayari sila dahil nga may lumalabas ho na balita mga kababayan na itong ilang mga mainstream media ay nakatanggap din ng mga maleta mula sa pera ng taong bayan mula kay Saldico at yan ho ang mga isiniwalat ng umaabot sa 18 Marines. Ayan. Pero sabi ng AFP mga kababayan, 2 o 3 ata doon ay hindi naman opisyal na miyembro ng Marines. At posible mga kababayan na baka sila reservist ng Marines. Pwede yung ganun. So ibig sabihin ho doon ay kumpirmado na Marines nga sila. Sabi nga kasi ng ilang mga retired Marines, sabi kahit ma-retired, mamatay o kung ano mang mangyari doon sa Marines o kahit retired man siya, nag-resign man siya, siya pa rin ay isang Marine. Marino o Marines ng Navy mga kababayan. So yung dito nila, sinisigaw nila mga kababayan dito is Marcos Duterte panagutin, mga kababayan, pero wala silang nakasulat na na patalsikin. Yung iba merong nakasulat nga patalsikin at Marcos resign, pero damay ho si BP Sara Duterte dahil sinasabi ho nilang kurakot. Wala naman silang nakikitang korupsyon kay BP Sara maliban lamang doon sa confidential funds na masasabi naman ho natin cleared sa COA, pero talagang ginagawan ho nila ng butas dahil itong mga makakaliwang grupo, itong mga aktivista, narito na ho sila sa side mga kababayan na konting-konti na lang ay mapupunta na sila sa kabundukan o mga pulahan o pulang araw mga kababayan. At ayaw nila na pigilan sila ng pamahalaan na pumunta sa kabundukan dahil gusto rin nila mga kababayan kasi na mamuno at humawak ng armas at kung gagawin nila yan, panigurado, balitang-balita ho yan sa mga TV, kawawang kabataan, wala nang kinabukasan.